Welcome to Movie Route PH. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also, I'm humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Noong 358 BC, sa baybayin ng Macedonian sa Hilagang Greece, ang storyteller na si Lolles ay nahuli ng mga pirata at sinusubukan niyang libangin ang oras sa pagkikwento ng alamat ng tiyuhin niyang si Hercules. Ang tatay ni Hercules ay si Zeus, hari ng mga Diyos, habang ang nanay niya naman ay si Alcmene na isang mortal. Ang asawa naman ni Zeus na si Hera ay sinubukan patayin si Hercules ngunit nabigo siya. Nang tumanda na si Hercules, inatasan siya ng mga Diyos na magsagawa ng 12 pagsubok at kung malagpasan niya lahat ng ito, hahayaan na siya ni Hera mamuhay ng payapa. Kinalaban niya ang mga mababagsik na halimaw gaya ng Hydra, Erymanthian Boar, at Nemean Lion, na ang katawan nito ay sintigas ng bakal gayunpaman nagawa pa rin ni Hercules mapatay ito gamit ang pambihirang lakas na taglay. Namangha ang mga pirata sa kwento ni Lolles pero hindi sila naniniwala. Ngunit sa mga sandaling ito, dumating na si Hercules para sagipin si Lolles, suot-suot ang balat ng leon. Madali lang pinataob ni Hercules ang mga pirata at kasama niya rin ang kanyang grupo na si Amphiaraus ng Argos, si Autolycus ng Sparta, si Tydeus ng Thebes, at si Atalanta ng Scythia. Ang grupo ng mercenaryong ito ay walang kahirap-hirap inubos ang mga pirata. Nagkaroon ng pangitain sa apoy si Amphiaraus na magkakaroon ng alyansa ang leon at uwak. Kalaunan nagkaroon sila ng masayang selebrasyon. Ilang saglit pa, biglang naabala ang kanilang pagsasaya nang pumasok ang ilang grupo ng sundalo kasama ang prinsesa ng Thrace na si Erginia. Nakiusap siya kay Hercules at sa grupo nito na dinggin ang mungkahi ng kanyang ama kapalit ng malaking bayad na ginto. Napansin ni Lolles ang kalasag ng sundalo na may nakaukit na uwak at dahil si Hercules ay sumisimbolo sa leon, tumutugma ito sa pangitain kanina ni Amphiaraus. Pagdating nila sa palasyo, binati siya ni General Ctacus, ang leader ng Thracian army, at hindi ito masaya sa presensya ni Hercules. Binati din siya ng anak ni Erginia na si Arius, isang masugid na tagahanga ni Hercules at alam nito ang buong kwento tungkol sa kanya. Nang papasok na sila sa palasyo, bumalik sa alaala ni Hercules ang 3 taong nakalipas noong mapatay niya ang Hydra, kung saan ito ay mga sundalo na nakasuot ng helmet ng Hydra, bilang regalo kay Haring Eurystheus ng Athens. Biglang naging madilim ang memorya niya nang bumalik ang mapait na sinapit ng kanyang asawa at mga anak. Kalaunan nagkita na nga sila ni Lord Cotys na hari ng Thrace, kung saan inaasar nito ang kakayahan ni Amphiaraus na hindi niya raw nakikita ang sarili niyang kamatayan. Inasar niya rin ang abilidad ni Atalanta sa pakikipaglaban base sa kanyang kasarian. Pagkatapos inimbitahan niya sila sa isang salo-salo at sinimula ng ipaliwanag ang problema ng kanilang kaharian kung saan ito ay nasa gitna ng civil war dahil sa kagagawan ng warlord na si Rhesus na pinaniniwala ang mayroong hukbo ng mga centaurs. Pinakita rin ni Cotys lahat ng refugees na dumadating araw-araw dito sa palasyo matapos sunugin ni Rhesus ang kanilang mga nayon. Pagkatapos humingi ng pakiusap si Prinsesa Erginia na gawin ni Hercules ang lahat para maibalik ang kapayapaan sa kaharian. Sumunod na araw, sinimulan ni Hercules sa Nain bilang sundalo ang mga refugees. Una ay sinubok ang kanilang shield wall na masyado pang malambot. Maya-maya ay nagpulong muli si Hercules at Cotys kung saan may nakalap na silang impormasyon sa tulong ng kanyang scouts na si Phineas. Aatakihin raw ni Rhesus ang tribo ng Besi sa sentro ng Thrace sa loob ng 6 na araw. Nais ni Cotys na agad silang umatake pero hindi pumayag si Hercules at sinabing kailangan niya pang i-training ng husto ang hukbo. Gayunpaman ay nagpumilit pa rin si Cotys at sinabing bukas na bukas ay susugod sila. Kinagabihan, napansin ni Hercules si Arius na papalapit kay Tydeus at muntik na siyang saktan nito paglapit niya. Dahil dito pinaliwanag ni Hercules na si Tydeus ay pinanganak sa digmaan at siya ay mas hayop pa kesa sa tao. Ito ay dahil dala-dala niya ang trauma ng kanyang pagkabata na halos hindi na rin siya nagsasalita. Gayunpaman kinukonsidera siya ni Hercules na tapat niyang tauhan. Pagkatapos dinala ni Arius si Hercules sa kanyang ina na kasalukuyang nagtatrabaho bilang physicians para gamutin ang mga sugatan at may sakit. Bago umalis, binigay ni Hercules ang ngipin ng Nemean Lion bilang regalo daw para kay Arius. Kinabukasan, nakahanda na ang hukbo sa pagmamarcha at napansin ni Hercules si Lolles na nagtatago sa hukbo. Sinabi ni Hercules na hindi siya mandirigma kundi isang storyteller. Pagkatapos umalis na ang hukbo patungo sa Besi. Pagdating sa destinasyon, nadiskubre nilang huli na ang lahat dahil nawasak na ni Rhesus ang nayon
at makikita ang nagkalat na labi sa lugar. Ang nakakapagtaka, ang ibang labi ay inuuod na, pero may ilan pa ring sariwa. Bigla itong nagising at umatake, lumalabas na isa pala itong trap, kung saan ang tribo ng mga besi ay napasailalim na ng kontrol ni Rhesus. Naghamon ang leader ng tribo ng isang tunggalian laban kay Hercules. Pagkatapos nagsimula na ang matinding digmaan. Dahil sa nasira na ng kalaban ang shield wall, kinuha ni Hercules ang karwahe at pagkatapos inubos niya lahat ng mga nakapalibot na tribo ng Besi kasama ang tulong ni Amphiaraus. Dahil dito ang mga natirang tribo ay napilitang tumakbo para tumakas. May isang kakaibang figura ang nagmamasid sa kanila sa di kalayuan. Pagkatapos sinisisi ni Hercules si Cotys sa pagkaubos ng kalahati sa kanyang hukbo dahil hindi siya nito pinaniwalaan kanina na hindi pa handa ang mga hukbo. Samantala, nais patayin ni General Sitacle si Phineus sa pag-guide nito sa kanila sa isang trap, ngunit pinigil siya ni Autolycus at sinabing mula ngayon ay mananatili pa ring scout si Phineus ngunit binalaan niya ito kung magkakamali siyang muli. Ilang sandali pa ay dumating na si Princess Erginia at agad niyang ginemote ang sugat ni Hercules. Pag-alis ni Ergina, muling bumalik sa pangitain ni Hercules ang labi ng kanyang asawa at mga anak at nababalot ng dugo ang mga kamay niya. Si King Eurystheus ay pinapatopan siya sa labas ng kaharian dahil siya ang binibintangang pumatay sa sarili niyang pamilya. Nagising siya mula sa bangungot na ito, at sa paglabas niya ay tumambad sa kanya ang bangkay ng kanyang pamilya na nilalapan ng Cerberus dog na may 3 ulo. Naghanda si Hercules labanan ito, pero biglang lumitaw si Tydeus sa likuran kaya siya ay muling nagising sa realidad, kung saan lahat ng ito ay pawang imahinasyon lang sa kanyang isipan. Kinaumagahan, nabalitaan ni Amphiaraus ang masamang pangitaing nangyari sa kanya kagabi, kaya pinayuhan niya itong tapusin na ang huli niyang pagsubok nang sa ganon ay mahanap niya na ang kanyang kapayapaan. Habang patuloy silang nag-uusap, lumapit naman si Princess Erginia sa grupo at sinimulan nitong alamin kung totoo ba ang chismis patungkol kay Hercules. Pinaliwanag nila sa kanya na walang sino man sa kanila ang nakakaalam ng katotohanan. Natagpuan na lang nila si Hercules isang araw kasama ang bangkay ng pamilya nito, ngunit wala siyang naaalala. Mahusay siya sa lahat ng kanyang ginagawa kaya walang naniniwala sa kanila na isa lamang siyang hamak na mortal. Maya-maya, si Hercules at ang grupo nito ay isinalang sa mahigpit na pagsasanay ang buong hukbo. Binigyan din sila ng mga baluti at helmet ni Hercules at tinuruan ng iba't ibang teknik at stratehiya sa pakikidigma. Kalaunan, nagawa nilang makabuo ng shield wall na walang makakasira. Isang araw, muling bumalik si Phineus na may panibagong intel. Si Rhesus daw ay malapit sa bundok ng Aztecas kasama ang hukbo ng mga centaurs at nais ni Hercules kumprantahin sila bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang teritoryo. Hindi masabi ni Amphiaraus kung mananalo ba o matatalo sila sa digmaang ito, pero basta ang alam niya ay mamamatay na siya sa loob ng 1 linggo. Kalaunan nagmarcha na ang hukbo patungo sa bundok ng Aztecas, pero pagdating doon ay wala sila ni isang namataan na kalaban. Ngunit biglang nagpakita ang hukbo ni Rhesus mula horizon at habang papalapit ang mga ito, nadiskubre nilang hindi talaga sila mga centaurs, kundi mga grupo lamang ng mga ngabayo. Nag-usap si Rhesus at Cotys, lumalabas din na si Phineus ay isa talagang traidor na nagtatrabaho kay Rhesus. Nagmungkahi si Cotys na sumurrender na sila, pero tumanggi si Rhesus kaya dito na magsisimula ang matinding digmaan. Bumuo ng shield wall ang hukbo sa utos ni Hercules at mula sa magkabilang gilid naman ay sumulpot ang ilang mga karwahe sakay ang dalawa na sina Atalanta at Tydeus, inaatake ng palaso ang papalapit na kalaban. Nang gumanti ng pag-atake ang kalaban sa pamamagitan ng mga naga-apoy na palaso, inihanda ni Amphiaraus ang sarili upang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit wala man lang kahit isang palaso ang tumama sa kanya. Nagtagal ang labanan at kahit gaano kadami ang hukbo ni Rhesus, pero sa tulong ni Hercules at matinding depensa ng kanyang hukbo, nalamangan nila ang puwersa ng kalaban. Dahil dito nagpa siya tumakbo palayo ang hukbo ni Rhesus pero mas pinili ni Rhesus harapin si Hercules sa marangal na tunggalian. Subalit madali lang tinapon ni Hercules ang sinasakyan niyang kabayo. Kalaunan pagbalik nila sa palasyo dala ang tagumpay, pinaliwanag ni Rhesus kay Hercules na mali siya ng pinanigan dahil si Cotys mismo ang tyrant, at hindi rin siya ang nagwasak at nagsunog sa mga nayon kundi si Cotys.
Habang nagkakasiyahan, si Rhesus ay nakakadena sa harapan bilang kanilang trophy. Ngayon oras na ng koronasyon. Dahil ngayon ang kaharian ng Thrace ay hindi na mahahati sa dalawa, kaya si Cotys na ang magiging hari sa lahat. Nang umalis si Princess Urginia, nagkaroon ng suspetya si Hercules at sinundan siya para sabihin nito kung ano ang nalalaman niya. Inamin niya na totoo ang sinasabi ni Rhesus dahil si Cotys mismo ang may pakana ng lahat ng ito. Ngunit wala siyang ginawang aksyon laban kay Cotys dahil pinagbantaan siya nitong papatayin ang kanyang anak. Sinubukan ni Urginia kumbinsihin si Hercules na isama ang anak niya sa kanyang pag-alis, ngunit tumanggi si Hercules at bigla namang dumating si General Cetacles na sinasabing hinahanap daw siya ni Cotys. Kinumpranta ni Hercules si Cotys at sinabing bakit siya nito trinidor, subalit tinawanan niya lang si Hercules at kanyang mersenaryo na gagawin ang lahat para sa ginto. Nagmungkahi siya kay Hercules na pamunuan nito ang kanyang hukbo, pero dahil tumanggi si Hercules, binayaran niya ito ng ginto tulad ng napagkasunduan. Nang aalis na sana sila, binigay ni Hercules ang kanyang ginto kay Autolycus dahil nais niya raw manatili para iligtas ang kaharian ng Thrace sa kamay ni Cotys. Hinayaan niya na ang grupo na umalis at nagpasalamat na rin siya sa kanila, ngunit pinagdiinan ni Atalanta na hindi daw sila sumusunod sa kanya dahil sa utang na loob, kundi dahil tinuturing niya na ang grupo nila bilang isang pamilya. Kaya nagpasya na rin ng iba na manatili maliban kay Autolycus. Pagkatapos pumasok na sila ng palasyo, gayunpaman hinihintay na din pala sila ni General Cetacles at pinalibutan sila. Matapos silang disarmahan, inihayag ni Cetacles kay Cotys ang plano ni Urginia sa pagtakas ni Hercules sa anak niyang si Arius. Kaya kinuha ni Cotys si Arius habang si Urginia ay ginapos ng mga sundalo. Maya-maya si Hercules ay ginapos na rin nila na nakakadena. Nakita niya ang mga Cerberus dogs sa harapan niya. Napagtanto niya na ang mga ito ay 3 lobo at mukhang pamilyar ang mga ito sa kanya. Ang mga ito pala ay mga alaga ni King Eurystheus. Lumalabas na magkasabwat pala si Cotys at Eurystheus dahil plano nilang pamunuan ang buong Greece. Ilang saglit pa, naalala na rin ni Hercules ang kanyang memorya at lumiwanag na sa kanya ang mga pangitain kung saan ang mga lobo na ito mismo ang umatake at pumatay sa kanyang pamilya 3 taon na ang nakalipas, habang si Eurystheus naman ay naglagay ng sedative sa kanyang inumin nang sa ganon ay hindi niya mailigtas ang pamilya. Inamin ni Eurystheus na totoo ang lahat ng ito at ginawa niya ito dahil naiinis na daw siya kay Hercules sa palaging pagsamba ng mga tao sa kanya na parang Diyos at nasa sapawan nito ang kapangyarihan niya. Pagkatapos nilabas ni Cotys si Urginia para ipapatay, habang wala namang magawa si Hercules para pigilan ito. Subalit, nang ipaalala sa kanya ni Amphiaraus kung sino talaga siya at naniniwala daw sila sa kanya kaya dapat din siyang maniwala sa kanyang sarili. Pagkatapos pinakawala ni Urginia lahat ng mga kasamahan ni Hercules at lumabas na sila ng piitan para maghiganti. Ilang mga sundalo ang hamarang sa kanilang daan pero walang makakapigil sa galit ni Hercules. Kalaunan kinumpranta ni Hercules ang takot na si Eurystheus na sa mga sandaling ito ay humihingi na ng tawad kay Hercules. Sinasabi niya na nilason lang daw ni Cotys ang kanyang isipan, pero wala nang pakialam si Hercules sa paliwanag niya lalo na ngayong alam niya ang buong katotohanan na siya ang pumatay sa kanyang pamilya. Biglang may gumapos sa kanya ng latigo at ito ay si Cetacles. Papatayin niya na sana si Hercules pero bigla naman siyang sinaksak ni Lawless. Pagkatapos nagmadali silang lumabas ng palasyo, paglabas nila ay tumambad sa kanila ang hukbo ni Cotys. Hawak nilang bihag si Arius at binalaan ni Cotys si Hercules na papatayin niya si Arius kung hindi sila susuko. Bigla na lang may tumamang punyal sa sundalo at ito pala ay walang iba kundi si Autolycus. Nagmadaling tumakbo si Arius sa kanyang ina habang pinoprotektahan siya ni Tydeus sa ilang mga palasok. Nakaligtas naman si Arius habang si Tydeus ay sinimulang patayin ang mga sundalo. Ang ibang grupo naman ay tinumba ang mga apoy para maglikha ng sunog sa pagitan ng hukbo ni Cotys. Malungkot na namaalam si Hercules kay Tydeus na sa huling hininga nito ay nabanggit niya ang kauna-unahang salita.
Papalapit na ang hukbo ni Cotis para pasukuin si Hercules, ngunit isang paraan ang naisip ni Hercules. Gamit ang pambihirang lakas, tinulak niya ang higanteng estatwa ni Hera, kung saan nagkapira-piraso ito at nabagsakan ng ilang mga sundalo pati na rin si Cotis. Nang masaksihan ito ng ibang sundalo, ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang lumuhad sa harapan ni Hercules na sinisigaw ang kanyang pangalan, tinatanggap siya bilang kanilang bagong hari. Thank you for watching Movie Route PH, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one. Please comment down below, suggesting what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.